Magandang araw, mga kaili-ili. Kamusta kayong lahat? Tara, at umpisahan na natin ang ating istorya. Ako si Lando. Mas kilala ako sa palayaw kong Doy, 28 anyos at namamasukan bilang mekaniko sa isang talyer sa isang probinsya. At noong nabubuhay pa ang aking mga magulang, ay lagi akong isinasama ni tatay sa pamamasada ng jeep dahil medyo may kalumaan na yung ginagamit niya ay palagi kaming nasisiraan sa daan. Marunong naman si tatay mag-repair ng sasakyan at sa tagal na niyang namamasada ay madali na lang sa kanya ang lahat. Kaya kahit bata pa lang ako noon ay pinapanood ko siya hanggang sa natuto na rin ako dahil sa pagsasauli ko ng naiwang briefcase ng isang customer sa talyer ay hindi ko inaasahan na kakausapin ako ng may-ari. Tinanong niya ako kung marunong daw ba akong magmaneho at noong sinabi kong kaya ko naman ay hindi siya nagdalawang isip na kunin ako bilang isa sa mga driver ng dump truck na nagkakarga ng mga graba at buhangin. Hindi ko naman tinanggihan ang alok niya dahil matagal ko na rin namang gustong umalis sa talyer. Sa unang 3 buwan na nagtatrabaho ako kay Mr. Mandani, ni minsan ay hindi ako pumalya. Nararanasan ko ring masiraan sa kalagitnaan ng biyahe. Pero dahil nga dati akong mekaniko, ay naaayos ko kaagad ang problema at hindi ito nadidelay sa nakatakdang oras kung kailan dapat makarating sa construction site ang mga graba at buhangin. Ngunit, nang mga ngalahating taon na ako kay Mr. Mandani, saka pa natigil ang operasyon ng mga truck dahil sa nalabag ng mismong kumpanya. Napilitan akong maghanap ng bagong trabaho hanggang sa mapunta akong muli sa isang masungit na amo. Tulad ng dati ay driver pa rin ako ng malalaking truck. Pero sa pagkakataong iyon, mga bakal naman mula sa hardware ang sakay ng minamaneho ko. Mas mabigat, mas mabagal, at mas kinakailangan ang pag-iingat. Sa ika-4 na linggo na nagtatrabaho ako, sa bago kong pinasukan ay nakabisado ko na ang rutang daraanan ng truck. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinamaan ako ng matinding kamalasan at ng araw na iyon ay hindi lang bakal ang karga ng truck kundi pati ang ibang materyales na dadalhin sa ginagawang bahay at bagong warehouse ni Mr. Yulo. Siya yung may-ari ng pinagtatrabahuan ko. Nando, mag-iingat ka. Malayo yung paghahatiran mo ng materyales. Nakapunta na ako riyan nung nakaraan. Ang pangit ng kalsada at saka liblib na liblib din. Mahirap na. Baka maharang ka roon ng masasamang loob. Magdala ka ng proteksyon pare. Sabi ni paring Tim yung nakapwa ko driver. Ganun ba? Sige, huwag kang mag-alala at lagi ko namang dala yung balisong ko. Tinapik-tapik ko ang balikat niya bago sumampa sa malaking truck na aking imamaneho. Nang tingnan ko ang suot kong relo ay mag-aalas 5 na pala ng hapon. Ang sabi ni Mr. Yulo ay kailangan daw madala ang mga materyales na kailangan niya ngayong gabi para bukas ay tuloy-tuloy na ang paggawa roon. Kinulang na kasi sa materyales. Sayang naman daw kung walang matatapos ang mga trabahador na mag-o-overnight sa construction. Sakto rin naman na pang 1 buwan ko na sa kanya kaya umaasa ako na makukuha ko na rin ang aking sahod. 10,000 kada buwan ang sasahurin ko sa kanya at nangako naman siya na ibibigay iyon tuwing katapusan. Sinunod ko ang instruction kung saan dadalhin ang mga materyales. Hindi naman ako nahirapang hanapin yung kantong sinasabi ni paring Temyong. Diretsuhin ko lang daw iyon dahil nasa pinakadulo pa ang ginagawang bahay ni Mr. Yulo. Saka ko lang napagtanto na tama nga si paring Temyong. Bako-bako ang kalsada at wala pang mga bahay sa daraanan. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong nakaramdam ng kaba
At ilang sandali pa ay bigla kong natapakan ang preno ng may tumawid sa kalsada. Abot-abot ang kaba ko na sinilip ang harap at gilid ng truck. Hindi muna ako bumaba dahil masyadong delikado ang lugar na iyon. Nasaan na yun? Ngunit wala talaga akong nakitang kahit ano roon. Naramdaman ko rin noon na parang humihina yung hatak ng makina ng minamaneho kong truck. Anak nang, wag naman ngayon. Ngunit hindi yata talaga umaayon sa akin ang tadhana ng gabing iyon at nag-overheat ang truck sa gitna ng liblib na lugar na iyon. Kaagad kong pinatay ang makina at bumaba para tingnan kung ano ang sira. Pinalipas ko muna ang ilang minuto bago tingnan kung ano ang naging sanhi ng pag-overheat, at nang kukunin ko na ang galong may lamang tubig, saka ko lang napagtanto na hindi ko pala iyon naikarga kanina. Nagpalingalinga ako sa paligid at naghanap ng pwedeng pagkunan ng tubig, pero puro malalagong damo lang ang nakikita ko. Sinubukan kong maglakad-lakad hanggang sa may makita akong bahay. Nakapagtataka na sa lawak ng damuhan sa gilid ng kalsada at sa layo ng lugar na iyon sa main road ay nag-iisa lang ang bahay na iyon doon. Sino namang gugustuhin magbahay sa ganito kaliblib na lugar? Hindi ba sila natatakot? Dahil kalat na ang dilim sa paligid, ginamit ko ang maglight na dala para tanglawan ang madamong dadaanan papunta doon sa bahay. Baka kasi sa halip na makahingi ako ng tulong ay madagdagan pa ang problema ko kapag natuklaw ako ng ahas sa damuhan. Ngunit ilang metro pa ang layo sa may kaaliitang bahay na pakay ko ay napahinto ako nang may marinig akong sigaw. Parang may humihingi ng tulong. Huminto muna ako sa pagakbang para pakinggan iyon na mabuti. Akala ko ay guni-guni ko lang iyon, pero meron talaga. Nagpalingalinga ako sa paligid at bahagya akong natigilan nang matanglawan ng ilaw mula sa aking maglight yung batang lalaki sa di kalayuan. "Tulong! Tulong po!" sabi ng bata sa mababang boses. Dali-dali ko naman siyang nilapitan para tulungan. Ipinakita ng bata yung kaliwang paa niya. "Manong, ang sakit ho ng paa ko. Tulong!" "Nako, ano ba kasing ginagawa mo riyan sa damuhan Gabing-gabi na," sabi ko roon sa bata. Dahil mukha naman siyang magaan, ay binuhat ko na lang at tinanong kung saan ko siya ihahatid. Yun po ang bahay namin." Sabay turo niya sa nag-iisang bahay doon. "O siya, sige. Kumapit ka na mabuti ha. Ihahatid kita roon nang magamot itong paa mo." Habang naglalakad ako at buhat-buhat yung bata, ay napansin ko na parang pabigat siya ng pabigat. Tatanungin ko na sana siya kung ayos lang siya, pero ilang hakbang na lang ang layo ko sa bahay. Kinabahan ako nang makita yung matandang babae na lumabas mula roon at galit na galit ang itsura. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa apo ko?" Nataranta ako nang makita ang hawak nitong gulok na puno ng kalawang. Manang, hindi ako masamang tao. Tinulungan ko lang itong apo nyo. Nakita ko siya sa damuhan at mangyak-ngiyak nasa sakit ng paa niya." Dahan-dahan kong inilapag yung bata sa malaking mesa sa labas ng bahay na naiilawan lamang ng tiringke. Napansin ko yung biglang pananahimik noong bata. Tinanong ko siya kung masakit pa rin ang paa niya, pero bigla na lang siyang bumaba mula sa mesa at patakbong pumasok sa bahay. "Akala ko ba masakit ang paa niya? Paano ka napadpad dito?" tanong ng matanda. Kinilabutan ako sa boses niya. Masyado kasi iyong magaspang at malalim na para bang nagmumula pa
sa ilalim ng lupa. Nag-overheat po kasi yung minamaneho kong truck. Meron po ba kayong poso o kahit balon dito? Manghihingi lang po sana ako ng tubig. Diyan sa likod. Kumuha ka na rin ng galon. Nakangising sabi ng matanda. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ko ng mga oras na iyon, ay pumunta na kaagad ako sa likuran ng bahay para kumuha ng tubig. Nakita ko naman kaagad ang balon doon. Ngunit, hindi pa ako nakakalapit sa balon, ay nanuot na sa ilong ko ang masangsang na amoy sa paligid. Iyon bang naghahalo ang lansa at amoy na patay ng hayop? Sinundan ko kung saan nanggagaling ang amoy. Ngunit, habang papalapit ako, nang papalapit sa pinagmumulan noon, ay mas lalong tumitindi ang aking kaba. Namalayan ko na lang na naroon na pala ako sa harap ng kulungan ng baboy. Inilawan ko ang loob noon para makita kung ano ang nangangamoy at muntik na akong mapasigaw nang makita ang pira-pirasong karne na nabubulok doon. Para akong itinulos sa kinatatayuan ko nang mahagip ng aking paningin ang piraso ng teenga ng tao at mga putol na daliri. Kitang-kita ko ang maliliit na uod na nagtatalunan mula roon. Aalis na sana ako roon nang maramdaman ko na lang ang pagtama ng matigas na bagay sa ulo ko, kasabay ang pagdidilim ng aking paningin, at nang magkamalay ako ay kaagad akong nataranta nang mapagtantong naroon na ako sa loob ng baboyang nakita ko kanina. Sinubukan kong tumayo pero naging mahirap iyon para sa akin dahil sa pagkakagapos ng mga kamay at mga paa ko. Hindi rin naman ako makasigaw para humingi ng tulong dahil wala namang bahay na malapit doon. Isa pa ay may kalayuan din sa kalsada yung bahay at malabo pa sa sabaw ng pusit na may makarinig sa akin. Kahit hirap na hirap ay pinilit kong abutin ang balisong na nakasuksok sa aking likuran para putulin ang tali sa aking kamay. Animoy, may mga dagang naghahabulan sa aking dibdib nang marinig ko ang pamilyar na boses noong matanda. May kausap siya na lalaki pero hindi ko iyon nakita kanina sa pagpunta ko at marahil siya iyong humampa sa ulo ko kanina bago ako mawala ng malay. Nadinig ko ang kanilang usapan. Tiyak ako na ako ang tinutukoy ng mga ito. Mukhang sineswerte tayo ngayong gabi. Magsasawa tayo sa pagsasaluhang hapunan. Isa lang ang natitiyak ko ng mga oras na iyon. Hindi ordinaryong tao ang nakatira sa bahay na iyon, kaya kailangan ko nang makaalis bago pa nila ako maging hapunan. Humanap ako ng maaaring ipangkalag sa pagkakagapos ko. Kahit nangingilo ay kinuha ko ang piraso ng matulis na buto malapit sa akin at saka iyon ikiniskis sa lubid ng paulit-ulit. Tila nabuhayan ako ng makalasang lubid. Sinamantala ko ang pagkakataon para makaalis sa lugar na iyon. Halos buhatin ko na ang aking mga paa habang maingat na mahakbang sa gilid ng bahay. Bawat takbang ay papalakas din ng papalakas ang kabog ng aking dibdib sa takot. Ngunit nang malapit na ako sa damuhan ay bigla akong nakarinig ng sigaw. Nakatakas ang bihag! Sigaw ng batang iniligtas ko kanina. Pagkarinig noon ay hindi na ako nagtangka pang lumingon. Dali-dali akong tumakbo hanggang sa makarating sa nakaparadang truck. Sinubukan ko itong i-start ngunit tila ayaw pa rin makisama. Langya naman oh, makisama ka naman. Iritado kong sabi. Naghahalo na ang takot at iritasyon sa akin ng mga oras na iyon. Sinulyapan ko ang dalawang matandang mabilis naglalakad papalapit sa akin. Nanlilisik ang kanilang mga mata
habang hawak ang gulok na mayroon pang marka ng dugo. Muli kong sinubukan ang sasakyan at tila pinag-aadya naman ako ng oras na iyon dahil sa wakas ay nag-start na ang truck. Pinagpawisan ako ng malapot nang makarating ako sa site kung saan dadalhin ang mga materyales. Dahil sa nangyari sa akin, halos hindi ako makausap ng mga taong nakausap ko roon kahit inuulan na nila ako ng sunod-sunod na tanong. Na-delay kasi ang paggawa dahil ilang oras na din akong nahuli sa pagdadala ng mga materyales. Dahil sa nangyari, nagpasya na lamang ang foreman. Doon na kausapin si Mr. Yulo para bukas na lamang ituloy ang paggawa. Isa pa'y sigurista rin ang matanda kong amo. Sa pagka-delay ng mga materyales ay hindi ito papayag na galawin ang mga iyon hanggat hindi pa nito nai-inspeksyon. Pagsapit ng umaga ay inabangan ko si Mr. Yulo para kunin ang aking sweldo at nagpasya na lang ako na ilihim ang muntik ko ng kapahamakan kagabi dahil tiyak na wala rin namang maniniwala sa akin, lalo na kung babanggitin kong aswang ang bumihag sa akin kagabi. Anong sweldo? Dahil nga sa'yo, kaya na-delay ang trabaho rito. Mas sungit na sabi ng bago kong amo. Sir, nag-overheat nga ho yung truck kagabi. Muntik na nga ho akong mapatay dahil lang sa paghahanap ng tubig. Ngunit kahit anong gawin kong paliwanag kay Mr. Yulo ay hindi pa rin niya ako paniniwalaan. Hindi naman ho yata makatwiran yan, sir. Nagawa ko na yung trabaho ko. Nakaisang buwan na ho ako rito sa inyo. Isa pa ho, ang laki ng hirap ko bago na-deliver yung mga bakal. Muntik pa nga ako mapahamak. Kung ipipilit mo yung gusto mo, mas lalong matatagalan ang pagkuha mo ng sweldo. Kaya kung ako sa'yo, sumunod ka na lang. Sige na, nakakaabala ka pa rito. Nakakuyom ang kamao na tinitigan ko ang matandang hukluban kong amo. Hindi ko magawang idahilan ang kamalasang sinapit ko nang masiraan sa liblib na lugar na iyon. Itsura pa lang ng sakim kong amo, tiyak na hindi niya ako paniniwalaan. Mukhang sinusubukan yata nito ang pasensya ko ha. Padarag kong tinampot ang susi ng truck at walang sabi-sabi ko iyong minaneho. Pabalik kung saan ako nasiraan at muntik ng malapa ng isang pamilya ng aswang. Narinig ko ang sigaw ng boss namin nang makitang minamanaobra ko ang truck pero hindi ko na siya pinakinggan. Kinabukasan, nakarating sa akin ang balitang isinugod daw sa ospital si Mr. Yulo matapos itong personal na puntahan ng truck kung saan ko ito iniwan. Malakas ang hinala ko na naengkwento rin ito ang mga aswang na nagkukuta sa dakong iyon. Nakuha ko ang buong sahod sa assistant ni Mr. Yulo. Hindi ko na nakaharap ang kukluban kong amo dahil nagpapagaling pa rin ito. Marami ang nagtataka kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Mr. Yulo. Ngunit ayon sa statement ito, mayroon daw masasamang loob na sumugod dito sa mismong lugar kung saan ko iniwan ang truck. Nag-resign na rin ako at naghanap na lang ng ibang trabaho. Wala na rin akong balita kay Mr. Yulo matapos yon. Ngunit ang sabi sa akin ni Temyong nang minsan kaming magkita, binili nito ang lupa kung saan nakatirik ang nag-iisang bahay ng pamilya ng aswang sa baryo. Kung ano man ang dahilan ay hindi ko na inalam pa. Sa ngayon ay nagtatrabaho na ako bilang personal driver ng isang mayamang doktor. Maayos itong magpasweldo, kaya nasisiguro kong makakatagal na ako sa aking trabaho. Ligtas at hindi na muli pang nakaengkwentro ng mga aswang. Wakas, at dyan na nga natatapos ang ating istorya. Maraming salamat po